Sa liblib na baryo ng San Roque, sa gilid ng isang malawak na ilog na dumadaloy patungo sa dagat, nakatira ang isang matandang mangingisda na si Mang Rudy. Kilala siya sa buong baryo bilang isang tahimik, payak at halos hikahos na tao. Ang tanging pag-asa niya ay ang maliit na palaisdaan na minana pa niya sa kanyang ama. Doon siya nag-aalaga ng tilapia at bangus na siyang pinagkukunan niya ng pambili ng bigas at kaunting panggastos. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Palaging kinakapos si Mang Rudy, kung hindi dahil sa sakit ng katawan at edad na sumasabay sa kanya, ay dahil sa mga taong inggit at walang puso. Madalas may mga magnanakaw na pumapasok sa palaisdaan, naglalambat sa gabi at ninanakaw ang kanyang mga alaga. Minsan naman ay may manglalason ng tubig upang makuha ang mga isdang lulutang sa ibabaw. Kaya't kadalasan, kahit anong sipag ni Mang Rudy, palaging ubos ang kanyang kita. Isang gabi, matapos siyang mag-igib ng tubig at bantayan ang palaisdaan, nakaramdam siya ng kakaibang malamig na simoy mula sa gitna ng lawa. May liwanag na tila kumikislap mula sa ilalim ng tubig. Inakala niyang baka ginto o kaya ay ilaw ng lampara ng magnanakaw. Kaya't dahan-dahan siyang lumapit, dala ang kanyang lampara at isang kahoy na pamalo, handang ipagtanggol ang kanyang palaisdaan. Ngunit laking gulat niya nang may marinig siyang awit, isang napakalambing at nakakaantig na tinig. Hindi iyon galing sa tao, mula iyon sa ilalim ng tubig. At nang sumilip siya, nakita niya ang isang nilalang na hindi niya inaasahan. Isang sirena. May buhok na mahabat kasing itim ng gabi, balat na makinis na kumikislap sa ilalim ng buwan, at buntot na kumikislap na tila yari sa pilak. Nakatingin ito kay Mang Rudy at ngumingiti. Tila ba matagal na itong naghihintay ng makakausap. Mang Rudy, tawag ng sirena na lalong ikinabigla ng matanda. "Si sino ka?" Pautal niyang sagot. Hawak-hawak ang lampara na halos mabitawan niya. "Ako si Amara, isang sirena mula sa dagat. Napadpad ako rito nang magtago sa mga manghuhuli ng nilalang tulad ko. Wala akong mapuntahan. Maaari ba kitang maging kaibigan?" Nanlaki ang mata ni Mang Rudy. Hindi siya makapaniwala. Ang nakikita lamang niya dati sa mga kwento ng matatanda at alamat ay totoo pala. At higit sa lahat, alam niyang delikado ito. Kapag nalaman ng iba na may sirena sa kanyang palaisdaan, tiyak na mag-aagawan ang mga tao. Ngunit ramdam niya ang kabutihan sa boses ni Amara. Hindi siya nagdududa. At sa loob ng kanyang puso, nakaramdam siya ng kakaibang awa at pagkalinga. Mula noon, nagsimula ang kakaibang pagkakaibigan ng isang mahirap na mangingisda at ng isang mahiwagang sirena. Ang palaisdaan na dati palaging ubos at lugi ay biglang nagkaroon ng kakaibang sigla. Lumalaki ng mabilis ang mga isda, masagana at malulusog. At unti-unti, nagsimulang umaangat ang buhay ni Mang Rudy. Ngunit kasabay ng biyaya ay ang pagdating ng tukso, inggit at panganib mula sa mga tao, mga magnanakaw, manglason at lalo na ang mayamang Don Hilario na nagbabalak bilhin ang palaisdaan at ang sirenang alaga. Simula nang lumitaw si Amara sa buhay ni Mang Rudy, tila ba nagbago ang ihip ng hangin sa baryo ng San Roque. Ang palaisdaan na dati halos walang laman, biglang napuno ng buhay at sigla. Ang dating malamlam na tubig, ngayon ay malinaw at tila kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Tuwing gabi, lumilitaw si Amara upang makipag-usap kay Mang Rudy. Hindi lamang simpleng usapan ang nagaganap. Tinuturuan siya ng sirena ng mga sinaunang kaalaman tungkol sa dagat at ilog, mga sikreto kung paano pangalagaan ang isda, paano linisin ang tubig nang hindi ginagamit ang chemical, at paano magpalakas ng isda ng higit sa karaniwan. Ang tubig ay may buhay,
Paliwanag ni Amara habang nilalaro ang kanyang buhok na kumikislap sa ilalim ng buwan. Kung marunong kang makinig sa agos, mararamdaman mo kung kailan ito masaya at kung kailan ito nagagalit. Kapag galit ang tubig, namamatay ang mga isda. Ngunit kung mapayapa ito, sila'y dumadami. Tahimik na nakikinig si Mang Rudy. Tila ba isang estudyante na walang sawang sumisip-sip ng karunungan. Hindi siya makapaniwala na sa kanyang edad natututo pa siya ng bago. At hindi nga nagtagal, napansin ng mga kapitbahay ang pagbabago. Dati-rati payat at halos butot balat ang mga huling isda ni Mang Rudy, ngunit ngayon ay matataba, malusog at tila may kakaibang ningning sa kanilang mga kaliskis. Ang mga mamimili mula sa bayan ay nagsimulang dumagsa. "Rudy, anong sikreto mo?" tanong ni Aling Rosa, ang tindera ng isda sa palengke. "Bakit parang laging sariwa at malalaki ang mga huli mo? Niwala na ngang kasing lasa ang tilapia mo." Ngumiti lang si Mang Rudy at nagsabing, "Sipag at tiyaga lang po, Aling Rosa, at konting dasal." Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ang tunay na dahilan ay si Amara. Ngunit habang unti-unting yumayaman si Mang Rudy, nagsimula ring sumibol ang inggit ng kanyang mga kapitbahay. May ilan na nagsasabing gumagamit daw siya ng agimat o kaya'y may nakatagong kayamanan. Ang iba na may nagbubulong-bulungan na may anting-anting daw siya laban sa magnanakaw. Hanggang isang gabi, may 3 binatilyo mula sa kabilang baryo ang nagpasya na pasukin ng palaisdaan. Tahimik silang nagdala ng lambat at planong ubusin ang isda ni Mang Rudy habang siya ay natutulog. Ngunit hindi nila alam na si Amara ay palaging nagbabantay. Nang ibaba nila ang lambat, biglang umalon ang tubig na parabang may malaking nilalang na naglalagi sa ilalim. Isa-isang napigtal ang kanilang mga lambat. At mula sa dilim ng tubig, may bumulaga sa kanilang isang malamlam na liwanag at matinis na awit na nagpatindig sa kanilang balahibo. "Anong nilalang yon?" sigaw ng isa habang halos mabitawan ang kanyang lambat. "Sirena! Sirena ang bantay dito!" sigaw ng isa pa sabay takbo palayo. Sa takot, nagkandara pa ang 3 magnanakaw at iniwan ang kanilang mga gamit. Kinabukasan, natagpuan ni Mang Rudy ang mga sirang lambat na nakalutang sa gilid ng palaisdaan. "Salamat, Amara," bulong niya. "Kung wala ka, baka ubos na naman ang mga isda ko." Ngumiti lamang ang sirena at sumagot, "Hanggat ako'y narito, walang makakapanakit sa iyo at sa iyong palaisdaan." Ngunit habang tumitindi ang proteksyon at biyayang dulot ni Amara, nagsimulang kumalat ang tsismis. Umabot ito sa tenga ng pinakamayamang tao sa baryo, si Don Hilario, isang matandang negosyante na kilala sa pagiging gahaman at mapang-api. Nabalitaan niyang may mahiwagang nilalang daw sa palaisdaan ni Mang Rudy at iyon ang dahilan ng kanyang biglang pagyaman. At mula noon, nagkaroon si Don Hilario ng bagong layunin, ang mabili o masakop, ang palaisdaan at ang sirena. Isa hapon, matapos magbenta ng isda si Mang Rudy sa palengke, bigla siyang nilapitan ng isang lalaking nakabarong, may kasamang 2 tanod. Ito'y si Gardo, tauhan ng mayamang negosyanteng si Don Hilario. "Mang Rudy," wika ni Gardo na may kayabangan sa tinig, "nais kang makausap ni Don Hilario. May alok siya na hindi mo matatanggihan." Nagulat si Mang Rudy. Hindi siya sanay na pinapansin ng mga mayayaman, lalo na si Don Hilario na kilalang mapang-api sa mahihirap, ngunit wala siyang nagawa kundi pumayag. Kinabukasan, sumadya si Mang Rudy sa malaking bahay ng Don, isang mansyon na napapalibutan ng mataas na pader at bantay. Doon siya sinalubong ni Don Hilario mismo, isang matandang lalaking mataba, maputi ang buhok, ngunit matalim ang mata. "Ah, si Mang Rudy," bungad ng Don habang umiinom ng mamahaling alak. "Narinig ko, bigla ka raw umasenso. Malalaki at malulusog ang isda mo at laging hinahanap sa palengke.
Mahiyain ang ngiti ni Mang Rudy. Swerte lang po, Don Hilario. At dasal. Tumawa si Don Hilario, isang mabigat na halakhak na puno ng pangmamalit. Walang swerte-swerte. Alam kong may sikreto ka. At iyon ang gusto kong bilhin. Namilog ang mga mata ni Mang Rudy. Bibilhin po? Oo, sagot ng Don. Ang palaisdaan mo, bibigyan kita ng malaking halaga, 100,000, 1 iglap, yayaman ka. Hindi mo na kailangang magtrabaho habang buhay. Nanlamig ang pakiramdam ni Mang Rudy. Alam niyang ang ibig talagang bilhin ng Don ay hindi ang palaisdaan, kundi si Amara. Ang mahiwagang sirena na siyang nagbibigay biyaya sa tubig. Paumanhin po, Don Hilario. Magalang ngunit maring sagot ni Mang Rudy. Hindi ko po maibebenta ang palaisdaan. Ito na lang po ang tanging alaala ng aking ama. Nanlilisik ang mga mata ni Don Hilario. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito, Rudy. Kapag tumanggi ka, baka hindi na maging maganda ang kapalaran mo. Ngunit matatag ang matanda. Pasensya na po, Don. Ang sagot ko'y hindi. Mabigat ang buntong hininga ni Don Hilario at tinanguan si Gardo. Kung ayaw sa mabuting usapan, baka sa marahas na paraan na tayo magtagpo. Habang pauwi si Mang Rudy, ramdam niya ang kaba. Hindi siya sanay makipagsagupaan sa may kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng takot, alam niyang hindi niya kayang ipagkanulo si Amara. Kinagabihan, sa tabi ng palaisdaan, lumitaw si Amara mula sa tubig. Kita niya sa mukha ni Mang Rudy ang lungkot at bigat ng problema. Rudy, malambing na wika ng sirena. Ano ang bumabagabag sa iyo? Ibinahagi ng matanda ang lahat. Ang pag-aalok ni Don Hilario at ang pagbabanta nito. Tahimik na nakinig si Amara bago siyang ngumiti ng marahan. Huwag kang matakot. Hanggat ako'y narito, walang makakakuha sa akin laban sa aking kalooban. At hindi ko iiwan ang palaisdaang ito sapagkat ikaw ang pinili kong pagkatiwalaan. Ngunit Amara, nanginginig ang tinig ni Mang Rudy. Paano kung sa pilitang kunin kanila? Paano kung malaman nilang totoo ang mga chismis? Kumikislap ang mga mata ng sirena. Kung ganoon, haharapin natin sila. Ngunit dapat mong malaman, kapag masyadong maraming tao ang nakakaalam sa akin, darating ang mga manghuhuli ng sirena mula sa malalayong bayan. At iyon ang tunay na panganib. Mula nang tanggihan ni Mang Rudy ang alok, nagsimulang magpadala si Don Hilario ng mga tao upang magmanman sa paligid ng palaisdaan. May mga aninong nakatayo sa dilim tuwing gabi. May mga paa na nagiiwan ng bakas sa putikan tuwing umaga. Ramdam ni Mang Rudy at Amara na hindi na sila ligtas. At sa unang pagkakataon, nagtanong si Mang Rudy sa sarili, hanggang saan ko kayang ipagtanggol ang palaisdaan at ang lihim ni Amara laban sa mga gahaman at mapanakit. Lumipas ang ilang araw matapos tanggihan ni Mang Rudy ang alok ni Don Hilario. Sa unang tingin, parang wala nang nangyari. Tahimik ang paligid, walang nagtatangkang lumapit sa palaisdaan at walang kakaibang aninong nagmamasid. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may nagaganap na sabwatan. Si Don Hilario sa galit at pagkabigo ay lihim na nagtipon ng mga tauhan at ilang magnanakaw sa baryo. Kabilang dito si Tomas, kilalang basagulero at magnanakaw ng manok. Si Lito, na minsang nahuli ni Mang Rudy na nagnanakaw ng tilapia, at si Gardo, ang matapat ngunit tusong kanang kamay ng Don. Mga gunggong, singhal ni Don Hilario habang nakaupo sa kanyang malaking silya, hawak ang tabako. Kung hindi ako pagbibilhan ng matandang iyon, sisiguraduhin kong kusa niyang ibibigay sa akin ang palaisdaan. Kapag nawala ang kanyang kayamanan, mawawalan siya ng laban, tumango si Tomas. Don, kung gusto ninyo, pwede naming lasunin ang palaisdaan. Pagkatapos, kapag lugmok na siya, mabibili na ninyo ng mura. Ngumisi si Lito.
O kaya naman, nakawin na lang natin ang lahat ng isda. Isang gabi lang, ubos ang kita niya. Ngunit kumindat si Gardo. Mas mabuti kung pareho. Lasunin natin at nakawin ang maliligtas na isda. Sa ganitong paraan, luluhod siya sa harap ninyo, Don. Tumawa ng malakas si Don Hilario. Gawin ninyo ang nararapat, basta siguraduhin ninyong walang makakaalam na ako ang may pakana. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang karamihan sa baryo, nagtipon sina Tomas, Lito at ilan pang tauhan sa gilid ng palaisdaan ni Mang Rudy. May dala silang mga timba ng lason, pulbos na nakukuha sa mga ilegal na mga ngalakal na kayang pumatay ng isda sa loob lamang ng ilang oras. Siguraduhin niyong tama ang dami, bulong ni Gardo. Ayaw nating mapansin agad ng matanda. Habang nakayuko silang lahat, biglang humampas ang malamig na hangin. May tunog na tila humuhuni mula sa tubig. Unti-unting umalon ang palaisdaan na para bang may nagigising na nilalang sa ilalim. Hoy, ano yon? Bulong ni Tomas, kinakabahan. Ngunit bago pa sila makapagbuhos ng lason, isang malamlam na liwanag ang sumilay mula sa gitna ng palaisdaan. At mula roon, lumitaw si Amara, ang sirena, na ang buhok ay lumilipad sa hangin at ang tinig ay umaalingaw-ngaw sa dilim. Tumigil kayo, malamig niyang tinig. Ang tubig na ito'y saksi sa kasakiman ninyo. Kapag pinilit ninyong saktan ang mga nilalang dito, haharapin ninyo ako. Nagkandara pa ang ilan sa takot, ngunit si Gardo ay matigas. Wala kaming pakialam sa iyo, engkantada o kung ano ka man. Ang gusto lang namin ay matapos ang utos ng aming Don. Isang mabilis na senyas mula kay Gardo at agad na itinapon ni Tomas ang unang timba ng lason. Ngunit bago pa tuluyang bumagsak ang pulbos sa tubig, biglang umangat ang tubig mula sa gitna parang isang higanting alon. Tinangay nito ang timba at ibinagsak pabalik kay Tomas, dahilan upang siya'y mabuwal. Kasabay nito, nagsimulang umindak ang tinig ni Amara. Isang himig na nakakaantig ngunit nakakatakot. Ang mga magnanakaw ay nakaramdam ng bigat sa kanilang katawan, para bang may pumipigil sa kanilang mga paa. Hindi kayo makakapanakit dito, mariing wika ng sirena. Ang palaisdaan ay tahanan, hindi kasangkapan ng kasakiman. Sa ingay ng kaguluhan, nagising si Mang Rudy at agad na tumakbo papunta sa gilid ng palaisdaan. Laking gulat niya nang makita ang mga magnanakaw na tila natulala at nanginginig habang nakatayo sa gilid ng tubig. "Mga walang hiya kayo!" sigaw niya habang hawak ang lumang itak ng kanyang ama. "Hindi pa kayo nadadala?" Ngunit bago pa niya masugod ang mga ito, mabilis na nakatakbo si Gardo at ang ilan iniwan ang mga sirang timba at lambat. Ang iba na may halos gumapang palayo sa takot sa tinig ni Amara. "Hindi ito matatapos dito, Rudy!" sigaw ni Gardo habang papalayong tumatakbo. "Babalik kami at sisiguraduhin naming mawawala ang lahat ng mayroon ka." Pagkatapos ng kaguluhan, lumapit si Mang Rudy kay Amara. "Kung wala ka, Amara, baka ubos na ang lahat ng isda ko. Paano kung bumalik sila ng mas marami?" Malungkot ang ngiti ng sirena. "Babalik sila, Rudy, at mas malakas. Ngunit huwag kang matakot. Ang tubig ay may lakas at ako'y narito para tulungan ka. Ngunit kailangan mo ring tumibay. Hindi lang ako ang dapat lumaban, pati ikaw." Tahimik na napayuko si Mang Rudy. Alam niyang ang laban na ito ay hindi lamang laban ng isang sirena, laban sa kasakiman ng tao. Ito rin ay laban niya bilang isang taong piniling tumayo at ipagtanggol ang kanyang dangal, ari-arian at kaibigan. Matapos ang gabing iyon ng kaguluhan, naging laman ng usapan sa baryo ang palaisdaan ni Mang Rudy. May mga nagsasabing nakita raw nila ang liwanag mula sa tubig. Ang iba'y nakarinig ng mahiwagang awit. At ang ilan na may bulong-bulungan na raw na may engkantada o sirena na nakatira sa palaisdaan.
Habang lalong nagiging misteryoso ang palaisdaan, lalong lumalalim ang takot at pagnanais ni Don Hilario na makuha ito. Anong ibig mong sabihin? Hindi ninyo nagawa ang utos ko? Bulyaw ni Don Hilario kay Gardo at sa mga tauhan nitong sugatan pa mula sa pagbagsak at pagkakahulog sa putikan. Don, hingal ni Gardo, may nilalang na lumitaw. Hindi tao ang bantay sa palaisdaan. Sirena ang nakita namin. Natahimik ang lahat ng nasa loob ng mansyon. Ngunit si Don Hilario ay biglang ngumisi, imbes na matakot. Kung totoo ang sinasabi mo, lalo kong gustong makuha ang palaisdaan na iyon. Isang sirena. Ha? Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan sa mga banyagang kolektor at siyentipiko? Hindi lang milyon, baka bilyon ang kapalit. Natigilan si Gardo. Don, delikado pong kalabanin ng ganitong nilalang. Paano kung sumpain tayo? Pinandilatan siya ng Don. Walang sumpa-sumpa sa taong marunong gumamit ng pera at kapangyarihan. At kung kinakailangan, tatawag ako ng mga tao mula sa syudad, mga eksperto sa paghuli ng engkanto. Samantala, si Mang Rudy ay lalong napalapit kay Amara. Sa mga gabing lumilipas, hindi lamang tungkol sa palaisdaan ang kanilang napag-uusapan. Unti-unti ring nabubuksan ni Amara ang kanyang nakaraan. Ako'y isang sirena mula sa kaharian sa ilalim ng dagat. Kwento niya isang gabi habang nakaupo si Mang Rudy sa gilid ng tubig. Ngunit pinili kong umalis upang makatakas sa isang kapalarang ayaw ko. Sa pilitang ipapakasal sa isang prinsipe na hindi ko mahal. Sa pagtakas ko, napadpad ako rito. Napatigil si Mang Rudy. Kaya pala parang may hinahanap ka sa mga mata mo. Tumango si Amara. Oo. At ikaw, Rudy, ikaw lamang ang unang taong nagpakita ng kabutihan sa akin. Hindi mo ako itinuring na kakaiba o kasangkapan. Ngumiti si Mang Rudy, bagaman may kaba sa dibdib. Hindi ko kayang ipagkanulo ang tiwala mo, Amara. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang lalong lumalaki ang panganib. Kung totoo ngang may mga tao mula sa syudad na maghahanap kay Amara, paano niya ito maililigtas? Isang gabi, lihim na nagtipon si Don Hilario kasama ang isang grupo ng mga estrangherong kalalakihan. Mga mukhang banyaga, may dalang kakaibang kagamitan, lambat na may bakal at mga bote ng pampatulog. Mga Ginoo, bungad ni Don Hilario, may ipapagawa ako sa inyo. Sa isang maliit na palaisdaan may nakatagong kayamanan, isang buhay na sirena. Kapalit ng kayamanan na iyon, babayaran ko kayo ng malaki. Ngunit kailangan kong buhay ang nilalang. Isa sa mga banyaga ang ngumisi. Sirena? Matagal na naming hinahanap iyan. Sa wakas, may magpapatunay sa mga alamat. Kinabukasan, napansin ni Mang Rudy na may mga hindi pamilyar na taong naglalakad sa baryo. Hindi kagaya ng mga karaniwang bisita, ang mga ito ay may dalang malalaking bag at ang mga mata nila'y parang laging nakatingin sa direksyon ng kanyang palaisdaan. Agad niyang ikinuwento ito kay Amara. Amara, bulong niya, hindi na basta mga magnanakaw lang ang kalaban natin. May mas mabigat na panganib na dumarating. Tahimik na tumingin si Amara sa malayo. Ang kanyang buntot ay kumikislap sa ilalim ng araw. Kung ganoon, Rudy, kailangan na kitang turuan ng mga paraan upang mailigtas, hindi lamang ako, kundi pati ang palaisdaan. Nagtama ang kanilang mga mata, mata ng isang taong handang mag-alaga at mata ng isang sirenang handang ipaglaban ang kanyang bagong tahanan. Kinabukasan, maaga pa lamang ay pumunta na si Mang Rudy sa gilid ng palaisdaan. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi na mga simpleng magnanakaw o manglaso ng kalaban niya, kundi mga banyaga at bayarang tauhan ni Don Hilario. Kung totoo ngang mga bihasa ang mga ito sa paghuli ng mga nilalang, paano niya maililigtas si Amara? Parang naramdaman ng sirena ang kanyang kaba.
Lumitaw si Amara mula sa malinaw na tubig. Ang buhok ay kumikislap sa sikat ng araw at ang tinig ay puno ng katiyakan. "Rudy," wika niya, "panahon na para matuto ka. Hindi ako laging makakalaban para sa atin. Kailangan mong magkaroon ng lakas at kaalaman upang ipagtanggol ang iyong sarili at ang palaisdaan." Sa sumunod na mga gabi, nagsimula ang kakaibang pagsasanay ni Mang Rudy sa tulong ni Amara. Una, tinuruan siya kung paano makinig sa tubig. "Isara mo ang iyong mga mata," sabi ni Amara. "Makinig ka sa lagitik ng mga alon, sa hampas ng hangin, at sa lagaslas ng ilog. Kapag natutunan mong makiramdam, malalaman mo kung may parating na panganib." Dati walang naririnig si Mang Rudy, kundi ang karaniwang tunog ng kuliglig at huni ng palaka. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang kaya na niyang maramdaman kung may lumalangoy sa ilalim o kung may aninong palapit mula sa pampang. Ikalawa, tinuruan siya ng sirena ng pagkilala sa mga halaman at bato sa paligid ng palaisdaan na maaaring magsilbing panlaban. "Ito," wika ni Amara habang ipinapakita ang isang halamang damong dagat na dinala mula sa ilalim. Ay naglalabas ng amoy na kinatatakutan ng masasamang espiritu. Kung ilalagay mo sa paligid ng palaisdaan, makakatulong itong magtago ng ating presensya. At ikatlo, tinuruan siya ng sirena kung paano gumamit ng tinig ng tubig. Kapag binigkas niya ang mga simpleng himig na itinuro ni Amara, tila nagiging mas alerto ang palaisdaan. Ang mga isda ay lumalangoy ng sabay at ang tubig ay humuhuni kasabay ng kanyang tinig. Habang natututo si Mang Rudy, hindi rin nawawala ang kanyang pangamba. "Amara," wika niya isang gabi, "paano kung hindi sapat ang lahat ng ito? Paano kung mas malakas sila kaysa sa atin?" Ngumiti ang sirena. Hawak ang kanyang kamay mula sa ilalim ng tubig. "Ang lakas ay hindi lang nasa sandata, Rudy. Nasa tapang at paninindigan. Ikaw ay may pusong dalisay. Ang taong ganoon ay hindi basta-basta matatalo." Natahimik si Mang Rudy, ngunit naramdaman niyang tumitibay ang kanyang loob. Samantala, sa kabilang dako ng baryo, abala sina Don Hilario at ang mga banyaga sa kanilang paghahanda. May mga dalang lambat na yari sa pinatibay na kawad, bote ng pampatulog, at mga gamit na hindi pa nakikita ng mga taga-baryo. Sa susunod na kabilugan ng buwan, wika ng isa sa mga banyaga, "Doon natin siya huhulihin. Mas madaling lumabas ang mga sirena kapag maliwanag ang tubig." Tumango si Don Hilario, ang mga matay puno ng kasakiman. "At kapag nakuha natin siya, wala nang makakapigil sa aking yaman at kapangyarihan. Si Rudy ay luluhod at mawawalan ng lahat." Kinagabihan, habang nakahiga si Mang Rudy sa kanyang banig, bigla siyang nagising sa kakaibang tunog mula sa palaisdaan. Tumakbo siya at nakita si Amara nakalutang sa ibabaw ng tubig, ang mukha'y seryoso at nag-aalala. "Rudy," wika niya, "nararamdaman ko. May paparating na mas malaking panganib. Hindi lamang sila magnanakaw, kundi mga bihasa, may dalang mga kagamitang kayang makasakit sa akin." Nanginginig ang boses ni Mang Rudy. "Kailan sila darating?" "Sa oras ng kabilugan ng buwan," sagot ni Amara. "2 gabi mula ngayon." At sa gabing iyon, humarap si Mang Rudy sa palaisdaan, hawak ang lumang itak ng kanyang ama. 2 gabi na lang. Handa na ba talaga ako?" Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Sa katahimikan ng baryo, tila mas malinaw ang lahat. Ang huni ng kuliglig, ang pagtahol ng mga aso, at ang pag-ugong ng malamig na hangin. Ngunit sa loob ng palaisdaan ni Mang Rudy, ang tubig ay kumikislap na para bang may liwanag na nagmumula sa ilalim. Si Amara ay nakalutang, ang buhok ay lumilipad sa malamig na hangin at ang buntot ay kumikislap na parang pilak.
Sa gilid naman ng palaisdaan, nakaupo si Mang Rudy, hawak ang itak ng kanyang ama at may tabo ng asin at halamang ibinigay ni Amara. "Rudy," wika ng sirena, "huwag kang lilihis sa aking itinuro. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa." Tumango si Mang Rudy, ngunit ramdam niya ang panginginig ng kanyang kamay. Hindi niya alam kung kakayanin niya ang gabing ito. Bandang hating gabi, lumitaw mula sa kagubatan ng mga banyagang dala ni Don Hilario, kasama si Gardo at ilang tauhan. Nakaitim ang kanilang kasuotan at may bitbit na mga lambat na gawa sa makakapal na kawad, tila para sa isang higanting hayop. May mga bote rin sila ng pampatulog na may matapang na amoy. Diyan sa gitna, bulong ng isa, nakaturo sa kislap ng tubig. Nararamdaman kong nandoon siya. Si Don Hilario ay nakatayo sa malayo, hawak ang kanyang baston at nakangisi. "Siguraduhin ninyong buhay ang sirena, huwag kayong papalpak." Dalawa sa mga banyaga ang dahan-dahang lumapit at itinapon ang unang lambat. Ngunit bigla, umalo ng tubig at nagliwanag. Lumitaw si Amara, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa gabi. Isang awit na nakapangingilabot at nakakantig. Ang mga banyaga ay biglang natigilan, para bang may nakapigil sa kanilang mga kamay. Ngunit mabilis na sumigaw si Gardo, "Huwag kayong manghina, isang nilalang lang yan, hulihin ninyo." Itinapon nila ang ikalawang lambat, mas malaki, mas mabigat. Ngunit bago pa bumagsak sa tubig, biglang umangat ang alon at binaligtad ang lambat pabalik sa kanila. Isa sa mga banyaga ay nadapa at nahulog sa putikan, habang ang iba'y nagtakbuhan sandali. Nang makita ni Mang Rudy na napapalibutan na si Amara, agad siyang sumugod. Itinaas niya ang kanyang itak at inawat ang mga lalaking papalapit. "Walang makakakuha sa kanya habang ako'y nabubuhay," sigaw niya. Tinawanan siya ni Gardo. "Rudy, matanda ka na. Paano mo kami pipigilan?" Ngunit biglang sumabog ang liwanag mula sa tubig. Sa tinig ni Amara, biglang gumalaw ang mga isda. Tila isang hukbo na lumangoy ng sabay, hinampas ang mga paa ng mga banyaga at pinilit silang lumubog sa tubig. Ngunit isa sa mga banyaga ang mabilis. Tumalon siya sa gilid at itinapon ang bote ng pampatulog malapit kay Amara. Biglang nagkaroon ng makapal na usok at matapang na amoy sa ibabaw ng tubig. Napasigaw si Amara at bahagyang nanghina ang kanyang tinig. "Rudy!" Agad siyang tumalon sa gilid ng palaisdaan. Sinabuyan ng asin ang tubig, gaya ng itinuro ni Amara. Sa isang iglap, nagliwanag muli ang paligid at unti-unting nawala ang usok. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Nakita ni Mang Rudy na 3 pang banyaga ang sabay-sabay na maglalambat mula sa magkakaibang direksyon. Sa tulong ng kanyang itak, pinutol ni Mang Rudy ang isang gilid ng lambat bago ito bumagsak sa tubig. Samantala, si Amara ay muling umawit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang awit ng babala, kundi awit ng lakas. Ang tubig ay tila nabuhay. Mula sa ilalim, umangat ang malalakas na alon at tila may mga kamay na likha ng tubig na humawak sa mga banyaga at itinapon sila palayo. Nagkagulo, nagsisigawan at nagtakbuhan ang ilan. Ngunit si Gardo ay nanatili, galit na galit. "Hindi pa tapos ito, Rudy. Kung hindi ka papayag, sisiguraduhin kong mawawala kayong dalawa." Nang umatras ang mga banyaga, iniwan nila ang ilang sirang lambat at bote sa paligid. Huminga ng malalim si Mang Rudy, pawis na pawis at nanginginig. Lumapit siya sa gilid ng tubig. "Amara, ligtas ka ba?" Ngumiti ang sirena, bagaman halata ang pagod. "Oo, Rudy." Ngunit hindi ito ang huli. Babalik sila. Mas marami, mas handa at mas mabagsik. Tumingin si Mang Rudy sa maliwanag na buwan, hawak pa rin ang kanyang itak. Sa dibdib niya ay nag-aalab ang paninindigan.
Hanggat ako'y nabubuhay, hindi nila makukuha ang aking palaisdaan at lalong hindi si Amara. Kinabukasan, buong baryo ng San Roque ang pinag-uusapan ang nangyari sa palasdaan ni Mang Rudy. May mga nakarinig ng sigawan at ingay sa gabi at may ilan pang nakakita ng malalakas na alon sa gitna ng palasdaan kahit walang hangin. Ang mga tsismosa sa baryo ay nagumpukan sa ilalim ng punong mangga. Sigurado ako may nilalang na nagbabantay sa palaisdaan ni Rudy, wika ni Aling Sion. Oo nga, baka engkanto o sirena. Paano kaya niya nakuha yon? Dagdag ni Aling Rosa. May ilan naman na nagsimulang matakot. Baka sumpain tayo kapag nakialam pa tayo. Mas mabuti nang huwag makisawsaw. Ngunit sa kabila ng mga bulong-bulungan, may mga naiinggit. Ang ilan ay nagsasabing kaya yumayaman si Mang Rudy ay dahil may tagong agimat o mahiwagang alaga. At ang mga salita ay mabilis na umabot muli kay Don Hilario. Sa kanyang mansyon, nagngangalit si Don Hilario. Ang mga banyagang inupahan niya ay bigong-bigo at isa pa'y nag-uwi pa ng sugat at takot. Walang silbi, sigaw niya habang ibinabagsak ang kanyang baston sa sahig. Isang matandang pulubi at isang engkantada lang ang kalaban ninyo, ngunit hindi ninyo makuha. Lumapit si Gardo, sugatan pa rin ang braso. Don, ang sirena ay hindi karaniwang nilalang. Hindi sapat ang lakas o armas. Kailangan nating gumamit ng mas matinding paraan. Isang bagay na kahit siya ay hindi kayang labanan. Napakunot ang noo ni Don Hilario. At ano naman iyon? Ngumisi si Gardo. Lasunin natin ang tubig. Kapag mahina na siya, saka natin siya huhulihin. Wala nang laban ng isang sirena kapag ang kanyang tahanan ay nilason. Nakangising tumango si Don Hilario. Kung ganoon, iyon ang ating gagawin. Pero hindi lang basta lason. Kukuha tayo ng chemical mula sa mga minahan, bagay na kahit anong nilalang ay hindi makakaligtas. Samantala, sa palaisdaan, ramdam ni Amara ang lalong lumalalang panganib. Sa kanyang tinig, sinabi niya kay Mang Rudy, "Rudy, kumakalat na ang tsismis. Hindi na magtatagal. Mas marami ang darating dito. Hindi lamang upang magnakaw, kundi upang hulihin ako." "Anong magagawa natin, Amara?" tanong ng matanda. Pakas ang pangamba sa kanyang muka. "Hindi ko kayang labanan ang buong baryo, lalo na ang mga mayayaman." Hinawakan ng sirena ang kamay ni Rudy mula sa ilalim ng tubig. "Hindi lahat ay laban natin. May mga taong makakakita ng katotohanan. Kailangan lang nating magtiwala sa ilan. Ngunit higit sa lahat, dapat tayong maging handa. Hindi na sapat ang pagtatago. Sa mga sumunod na araw, mas dumami ang pumupunta sa paligid ng palaisdaan. May mga batang nagtatangkang sumilip mula sa pampang, mga kalalakihang negosyoso, at mga usisero na umaasang makakita ng sirena. May ilan pang nag-alok kay Mang Rudy ng pera. "Rudy, ipakita mo lang sa akin ang alaga mong sirena, bibigyan kita ng 5,000. "Oo nga, ibenta mo na sa amin ang palaisdaan mo, yayaman ka ng tuluyan." Ngunit matatag ang sagot ni Mang Rudy. "Wala kayong makikita rito kundi pawis ng isang matanda. Umalis na kayo." Isang gabi, muling lumabas si Amara. Ang tinig ay puno ng pag-aalala. "Rudy," wika niya, "ramdam ko ang galaw ng tubig mula sa malayo. May chemical silang iniluluto. Isang lason na hindi kayang pigilan ng kahit sinong nilalang. Kapag nailagay nila ito sa palaisdaan, hindi lamang ako ang mamamatay, kundi pati lahat ng isda at halaman dito." Nanlaki ang mata ni Mang Rudy. "Hindi maaari. Yan lang ang kabuhayan ko, Amara. Paano natin sila mapipigilan?" Tumitig si Amara sa kanya. Ang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng buwan. "Kailangan nating maghanda para sa pinakamalaking laban. Ngunit hindi lang ako ang dapat kumilos, Rudy. Panahon na upang ipagtanggol mo ang iyong buhay at dangal bilang tao. Hindi ka na nag-iisa,
pero ikaw ang aking sandigan. At sa gabing iyon, naramdaman ni Mang Rudy ang bigat ng responsibilidad, hindi lamang bilang tagapag-alaga ng palaisdaan, kundi bilang bantay ng isang nilalang na nakatali na rin sa kanyang kapalaran. Dumating ang gabi ng pinakamalaking panganib. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, lihim na gumalaw ang mga tauhan ni Don Hilario. May dala silang mga timba at sisidlang puno ng kemikal mula sa minahan. Isang lason na kayang pumatay ng lahat ng nabubuhay sa tubig sa loob lamang ng ilang oras. Si Gardo ang nanguna, ang mga matay malamig at walang bakas ng takot. Ito na ang wakas ng palaisdaan ni Rudy at ng kanyang sirena. Bulong niya sa mga kasamahan. Habang tulog ang karamihan sa baryo, tahimik nilang itinapon ang mga sisidlan sa palaisdaan. Isa-isa, bumagsak ang mga chemical sa tubig at agad itong naglabas ng matapang na amoy. Ang dating malinaw at kumikislap na tubig ay unti-unting nagdilim at nagkaroon ng mapait na usok. Sa ilalim ng tubig, nagising si Amara sa biglang kirot na dumaloy sa kanyang buntot at dibdib. Parang may apoy na dumaloy sa kanyang katawan. "Rudy!" sigaw niya habang umangat sa ibabaw ng tubig, ang mukha'y puno ng sakit. Nagising si Mang Rudy at mabilis na tumakbo palabas. Laking gulat niya nang makita ang palaisdaan na nagbubula at si Amara na nanginginig, halos hindi na makalutang. "Amara!" sigaw niya, sabay talon sa gilid ng tubig. Agad niyang inakay ang sirena, ngunit ramdam niyang mahina na ito. Unti-unti ring lumutang ang mga isda, humihingal at nangingisay. Ang palaisdaan na dati puno ng sigla, ngayoy tila bangungot na nakakatindig balahibo. "Mang Rudy!" sigaw ng ilang kapitbahay na nagising sa kaguluhan. Anong nangyayari? Ngunit wala na siyang oras na sagutin sila. Ang mahalaga sa kanya ay si Amara. Biglang lumabas si Gardo at ang ilang tauhan mula sa dilim, hawak ang lambat na bakal. "Ayan na siya!" sigaw ni Gardo. "Mahina na ang sirena, huwag palampasin." Nakita ni Mang Rudy ang pagtakbo nila at sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang itak. Walang makakalapit sa kanya. Buong lakas na hinarang ni Mang Rudy ang mga tauhan, nagtataga ng lambat at sumasalo ng palo gamit ang kanyang katawan. Kahit sugatan at hinihingal, hindi siya umatras. Ngunit marami ang kalaban. Habang abala siya sa pagdepensa, may isa sa mga banyaga ang nakalapit at itinapon ang lambat kay Amara. "Hindi!" sigaw ni Mang Rudy. Tumalon siya at itinapon ang sarili sa ibabaw ng lambat, sinapawan ito upang hindi matakpan ng sirena. Sa lakas ng kanyang loob, pinunit niya ang lambat gamit ang itak, kahit na halos mabuwal na siya sa pagod. Nakatingin si Amara kay Mang Rudy, luhaan at nanghihina. Sa kanyang huling lakas, umawit siya, ngunit hindi para umatake. Ito ay awit ng pagpapagaling, isang himig na mula pa sa pinakalalim ng dagat. Sa bawat nota, unti-unting luminaw ang bahagi ng tubig. Ang ilang lason ay tila nawala at ang mga isdang naghihingalo ay nagkaroon ng kaunting sigla. Ngunit halata sa mukha ni Amara na kapalit ng kanyang awit ay ang kanyang sariling lakas. "Amara, tigil na!" sigaw ni Mang Rudy habang inaalalayan siya. "Huwag mong ubusin ang lakas mo." Ngunit patuloy si Amara. "Kung hindi ko gagawin ito, mamamatay ang lahat. Ang palaisdaan mo. At ikaw." Sa kabila ng kanilang pagsisikap, nakita ng mga tauhan ni Don Hilario na hindi nila kayang agawin si Amara ngayong gabi. Ang tubig ay lumalaban at si Mang Rudy ay parang leon na handang mamatay sa pakikipaglaban. "Umatras tayo!" sigaw ng isa. "Hindi pa natin oras." Galit na galit si Gardo, ngunit napilitan siyang sumunod. "Hindi pa ito tapos, Rudy. Babalik kami at sa susunod wala ka nang magagawa." At naglaho sila sa dilim. Iniwan ang palaisdaan na sugatan
ang tubig na nalason at si Amara na halos mawalan ng malay. Hawak-hawak ni Mang Rudy si Amara sa kanyang mga bisig, luhaan at nanginginig. Amara, huwag kang susuko. Hindi kita hahayaang mawala. Mahinang ngumiti ang sirena. Rudy, baka oras na para isakripisyo ko ang sarili ko para mailigtas ang palaisdaan at ang lahat ng buhay dito. Umiling si Mang Rudy. Mariing tumutol. Hindi. Hindi ko papayagan. Kung may magbabayad ng buhay, ako yon, hindi ikaw. At sa unang pagkakataon, nagpatak ng luha si Mang Rudy sa ibabaw ng palaisdaan, kasabay ng paglalaban nila ni Amara para manatiling buhay ang kanilang tahanan. 2 araw matapos ang pagkalason ng palaisdaan, tila wala ng katahimikan sa buhay ni Mang Rudy. Kahit bahagyang nakabawi ang tubig dahil sa awit ni Amara, marami pa ring isda ang namatay at ang amoy ng chemical ay nanatili. Ang mga tao sa baryo ay patuloy sa bulong-bulungan. Ang iba'y naawa, ngunit marami ang natatakot at naiinggit. Samantala, si Amara ay nanghihina pa rin. Ang kanyang balat na dati kumikislap ay tila kumupas at ang kanyang tinig ay halos hindi na makabuo ng himig. Rudy, mahina niyang sabi habang nakahawak sa gilid ng tubig, hindi na ako magtatagal kung patuloy nilang nilalaso ng aking tahanan. Ngunit hindi ko hahayaan na manaig ang kasakiman. Sa mansyon, muling nagtipon sina Don Hilario at ang kanyang mga tauhan. Galit na galit siya sa kabiguan. Hindi na ako makakapaghintay. Sigaw niya. Ngayong gabi, titiyakin kong makukuha ko ang sirena. Wala na akong pakialam kung may masaktan. Don, Anigardo, magdadala tayo ng mas maraming tao at kung kinakailangan, sisirain natin ang buong palaisdaan. Kapag nawala ang tubig, wala nang matatagwan ng sirena. Nakangising tumango si Don Hilario. Oo, ngayong gabi, ito na ang wakas ni Rudy at ng kanyang nilalang. Bago magating gabi, dumating ang mga tauhan ng Don. Ngayon ay doble ang dami. May dala silang sulo, mas malalaking lambat at ilang sisidlan pa ng kemikal. Ang ingay ng kanilang mga yabag ay nagpagising sa ilang kapitbahay, ngunit walang naglakas loob na sumama kay Mang Rudy. Paglabas ni Mang Rudy, itak lamang ang hawak niya. Sa kabila ng takot, tumindig siya sa harap ng kanyang palaisdaan. Walang makakapasok dito, sigaw niya. Kung gusto ninyo ng laban, ako ang kaharapin ninyo. Mula sa gitna ng palaisdaan, unti-unting umangat si Amara. Sa kabila ng panghihina, pinilit niyang umawit, isang himig na hindi lamang depensa, kundi panawagan. At tila dininig siya ng kalikasan. Dumating ang malalakas na alon mula sa ilog, at ang hangin ay humampas sa paligid. Ang mga bituin ay kumislap at ang tubig ng palaisdaan ay tila nabuhay. Ngunit matindi ang kalaban. Ibinuhos ng mga tauhan ng chemical sa isang bahagi ng tubig, dahilan upang muling mahirapan si Amara. Hindi ko na kaya, Rudy. Bulong niya, halos mawalan ng malay. Sa desperasyon, naalala ni Mang Rudy ang huling aral ni Amara. Ang tubig ay may buhay at maririnig nito ang pusong dalisay. Lumuhod siya sa gilid ng palaisdaan, itinaas ang kanyang kamay at ibinuhos ang lahat ng laman ng kanyang puso. Tubig ng aking ama, palaisdaan ng aking buhay, pakinggan mo ako. Iligtas mo si Amara at ang lahat ng nilalang dito. Kung kailangan ng kapalit, kunin mo na ang aking lakas, ang aking buhay. Biglang lumiwanag ang buong palaisdaan. Ang mga isda ay sabay-sabay na lumangoy at ang tubig ay nagningning na parang kristal. Ang chemical ay nawala at si Amara ay muling nagliwanag, bumalik ang kanyang lakas. Nang makita ni Don Hilario ang kaganapan, sinubukan niyang tumakbo, ngunit mula sa gitna ng tubig ay bumangon ang isang dambuhalang alon na tila kamay ng dagat. Tinangay siya nito
kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan, papalayo at hindi na muling nakita. Si Gardo at ang iba pa ay nagsitakbuhan, iniwan ang kanilang mga armas at kemikal. Ang baryo ay natahimik muli, maliban sa mga sigaw ng mga taong nakasaksi mula sa malayo. Matapos ang labanan, lumapit si Amara kay Mang Rudy, ang mga matay luhaan. "Rudy, binigay mo ang lahat. Bakit?" Ngumiti ang matanda, bagaman halata ang panghihina. "Dahil ikaw ay kaibigan, Amara. At ang palaisdaang ito, hindi lang ito kabuhayan. Isa itong alaala, isang tahanan, isang bahagi ng aking buhay." Niyakap siya ng sirena mula sa tubig at sa huling pagkakataon, umawit siya ng awit ng pagpapagaling. Ang sugat ni Mang Rudy ay bahagyang nagsara at ang kanyang hininga ay bumalik, bagaman alam nilang hindi na siya kasing lakas ng dati. Mula noon, naging tahimik ang baryo. Si Don Hilario ay nawala at ang kanyang kayamanan ay unti-unting naglaho. Si Mang Rudy, bagaman mahina, ay kinilala ng mga tao bilang bayani ng kanilang lugar. At si Amara ay nanatili sa palaisdaan, hindi bilang alaga, kundi bilang kapatid, tagapagtanggol at kaibigan. Ilang taon ang lumipas, naging masagana muli ang palaisdaan ni Mang Rudy. Ang mga isda ay lumaki ng mabilis at malusog, at ang mga tao sa baryo ay natutong igalang ang kalikasan. Naging alamat si Mang Rudy at si Amara, ang matandang mangingisda at ang sirenang nagbigay ng biyaya. At sa tuwing may kabilugan ng buwan, sinasabing maririnig pa rin sa hangin ang awit ng isang sirena, awit ng pagkakaibigan, katapatan at sakripisyo. Wakas.